Magandang hapon po sa inyong lahat. Sabi po natin kanina, sasariwain natin ang Pentecostes at sasariwain din natin ang sarili nating kumpil. Siguro sa isang mabilis na paraan, ito po yung pagbasa na ginagamit po kadalasan sa kumpil. At sinasabi nga, bakit nga ba nagtatago yung mga Hudyo? Bakit nakapinid ang pinto? Kasi sa kanilang takot sa mga Hudyo, nakita nila kung ano ang ginawa ng mga Hudyo kay Jesus. Siya'y nilibak, ininsulto, binastos, ipinapako sa krus na matay. Kaya takot na takot ang mga apostol sa mga Hudyo. Pero si Kristo nagpakita sa kanila, ito yung pangalawang beses na nagpakita siya sa kanyang muling pagkabuhay. Parang hindi pa makaalis yung isip nila doon sa napakakarumal-dumal na pagkamatay ni Jesus. Pero nung nakita nila si Jesus, pinakita niya ang kanyang kamay, pinakita niya ang kanyang tagiliran, tuwang-tuwa ang mga apostol. Sumula sa takot, papuntang galak. Pero hindi pa doon natapos. Ang sabi ulit ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paano kung pinadala ng aking Ama, pinadadala ko rin kayo. Sumula sa takot, papuntang galak, papuntang misyon. Kaya makikita natin, ano yung misyon? Sa mga apostol, ipahayag ang mabuting balita. Ganon din sa atin. Ipahayag ang mabuting balita. Tapos tinuloy pa yon. Anong ginawa ni Jesus pagkatapos sabihin, kung paano kung sinugo ng aking Ama, sinusugo ko rin kayo? Ano sabi? Hiningahan sila. Ano yung kahulugan nun? Alam niyo po, sa binyag, naglalagay po tayo ng langis sa noo ng bata. Sa kumpil, ganun din. Naglalagay tayo ng langis sa noo ng bata. Yung langis po na yun, magandang alamin, paano nga bang inihahanda yung langis na yun? Tuwing Holy Week, tuwing Huwebes Santo, natitipon po lahat ng pare sa katedral. At ilalagay po sa harap yung langis, bubuksan, pagkatapos buksan, anong gagawin ng obispo? Hihingahan niya ang langis. Hihingahan niya ang langis. So yung hininga ni Jesus na ipinasa mga nabubulol na tuloy ako. Hininga ni Jesus na ipinasa sa mga apostol at mga salit lahi ng mga apostol at mga obispo, yan yung hininga ni Jesus na nagkakaloob ng Espiritu Santo. Ang sabi niya, tanggapin niyo ang Espiritu Santo. Kaya yung langis na pinapahid sa atin, nandun ang Espiritu Santo. Ngayon, ang magandang tumalon po tayo sa ating unang pagbasa. Kasi sa ating unang pagbasa, yan po yung pagbaba ng Espiritu Santo. Rumaharagas ang hangin na dumarating ang Espiritu Santo. Hindi alam ng mga tao sa labas. Nagtataka sila kung ano yun. Yung mga tao sa labas, galing sa iba't ibang lugar. Sinundan nila yun. Tapos ito ay nanahan sa bahay na kung saan nandun yung mga apostol. At parang bang nanahan sa mga ulod ng mga apostol, parang bang mga dila ng apoy. Like tongues of flame. Tapos ano nangyari sa kanila? Sila ay nagsalita ng iba't ibang wika. Sila ay nagsalita ng iba't ibang wika. Kaya yung mga tao galing sa labas, o mga tao sa labas, galing sa iba't ibang lugar, nagtataka sila, di ba? Puro mga taga-Galilea yan. Bakit nila winiwika yung salita ko? Yun ang impact, yun yung epekto ng pagbaba ng Espiritu Santo. Nagsalita ang mga apostol ng iba't ibang salita. Sino po ba dito? Taas po ng kamay ang mga nakumpilan na. Taas po ng kamay. Marami-rami. Nung kayo ba ay kinumpilan, nagsalita kayo ng iba't ibang salita?
Ang tanong doon, bakit? Bakit hindi? Dapat kayo nagsalita ng iba't ibang wika. At kapag kayo nagsalita, lahat ng tao nakakaunawa po nito. At ang sinasabi pong salita po dito, you will speak the universal language of love. It is the language of kindness, gentleness, compassion, forgiveness, understanding, mercy. And when you speak this language, no matter what color, no matter what race, no matter what nationality, people will understand you. Sinasabi ko po ito sa mga kukumpilan, sa panahon ngayon, o yun sa, bago sila makumpilan, mura pa, bata pa ang kanilang pananampalataya, kailangan nila ng halimbawa. Kaya titingala sila sa kanilang mga magulang, ninong at ninang. They will have to start speaking the language of love. And when you speak the language of love, and your children and godchildren imitate you, yan po yung sinasabi sa ating salmo, you will change the face of the earth. Babaguhin niyo ang mukha ng mundo. Ang mundo na binabalot ng suklam, galit, pagkabuhi, kalituhan, you will change the face of the earth. When you speak the universal language of love. Kaya nga ba yan ang paanyaya sa atin ngayon? Mag-uumpisa sa mga magulang to speak the language of kindness, gentleness, compassion, forgiveness, understanding, mercy. And your children and godchildren will imitate you. It is like a community of families walking, journeying towards the kingdom of heaven, changing the face of the earth. Mahirap pong hamon po ito. Pero kaya po natin sa tulong ng Espiritu Santo. Kailangan lamang natin umpisahan at yung ating pagkukulang pupunan ng Espiritu Santo. Huwag po kayong matakot. Umpisahan po natin to sa sarili nating pamilya to speak the universal language of love. And when you start with your family, your children will also change. The friends of your children, your office mates will change. Pakonti-konti. Nagsisimula tayo sa sarili natin. And whatever we lack, the Holy Spirit will more than supply what is lacking in us.